Sa totoo lang, I won't lie, I do not lie, kasi wala akong obligation na magsinungaling. Yan ang rule ko sa buhay. Hindi ako magsinungaling kasi wala naman akong obligasyon magsinungaling. Kaya kung anong tanungin mo sa akin, yung totoo, masama man pakinggan o hindi, yan ang aking policy ko sa buhay. Alam mo, Pastor, hindi so many times nag-usap kami, sabi niya na baka matulungan mo ang bayan natin, bakit di ka tumakbo ng presidente? Sabi ko, Pastor, alam mo naman, mahirap lang ako na tao. Wala naman akong kinita na I've been mayor of Davao 22 years. At lahat yan sa tulong rin ni Pastor. Sinabi ko, wala pera, matanda na ako, at wala akong ka-ambisyon. Wag ho kayong ma-offend, po yun talaga ang totoo. Wala akong balak maging presidente kasi ayaw ko magtrabaho kasi matanda na ako. Gusto ko na lang may mga umaga na ayaw ko nang tumindig. Diyan na ako sa kama, tapos nagtatawag na lang ako. Parang gusto ko nang mag-enjoy. 70 years old, may mga sakit ako, may Barrett ako dahil sa inom, at dahil sa sigarilyo, may Berger's disease ako, caused by nicotine. Kaya may mga sakit ako, hindi masyado maganda ang circulation ko sa buhay. Ngayon, bakit ho ako tumakbo? Despite na sinabi ko kay Pastor, o in spite na sinabi ko sa ayaw kong tumakbo, I would not give you the reason now, kasi tapos na eh. Sabihin ko man, galit ako, o ano, gusto ko. Titingin-tingin lang ako. Ang Davao, sinisiraan nila. Mga kontrapartido. Pero kayong napuntang Davao, kita naman ninyo paano ko ginawa ang Davao. Para sa akin, tapos na ako. I have enough accolades. Marami na akong praises, honors to last me a lifetime. Pwede na akong mamatay nakangiti. Ang problema, may mga anak ako at may anak ako na babalik pagka-mayor. Ayun ko kung kilala ninyo si Inday. Yung may anak ako na mayor, yung nanuntok sa sirip. Binugbog niya yung sirip. Talagang maldita yan. Babalik. Tapos may mga anak ako, may mga apo ako. You must remember na sa mother side ko, ang lolo ko Chinese lam. Ang nanay ng nanay ko Maranao. Ang nanay ko kalahating Maranao. Pero tubo na siya, nahila siya ng lolo ko. But she was a Muslim actually. Ang tatay ko Cebuano from Danao. Kaya tayo naman, kung nagbilang tayo ng ating linya sa buhay, dugo ang sinusunod ng Pilipinas. Baski na sa lahat ng pagkandidato ka, ibang countries, pag pinanganak ka doon sa Amerika, citizen ka. Dito sa atin, hindi. We follow the bloodline. Those whose father are citizens of the Philippines or those mothers who are Filipinos. And upon reaching the age of majority, for elect Philippine citizenship. Dugo talaga tayo. Kaya ako nakita ko naman, may mga grandchildren ako na Muslim at may mga grandchildren ako na Christian. Itong Mindanao, dadaanan ko yan maya. Saglit lang kasi kunting panahon na lang. Baka nagugutom na rin si Pastor. Mag-crackers ka lang muna, Pastor. Ganito yan eh. I am running because galit ako mismo sa gobyerno. Kung yung politika ko lang na iba, sumali na ako sa mga rebelde.
Ako ho ay leftist po ako. Kasi anak lang ako ng mahirap. Ang tatay ko po ay dayo. Ang nanay ko naman ay ordinaryong pangkaraniwang anak ng incheck pati mestiza. Dumating po ang tatay ko, nakapag-asawa doon, lola ko, at kami ay nakatikim ng hirap sa buhay. It was a long and winding road of sacrifice. Kasi pumunta kami ng Davao, it was yet not on there was no development. Kami po'y pumunta doon, yung mga una, at we had to practically clear the forest yung panahon na yun. Ang Davao, maganda na ngayon. In a series of, kasi ang pangako ko, magulo ang Davao, maraming patayan. Sabi ko, hintuin natin ito at gagawan ko kayo ng siyudad na maganda. Ang Davao'y maganda. At makakalakad ka doon anumang oras. Noon, magbaba ka lang sa hagdanan, papatayin ka na ng mga... Ngayon ho, maganda na. At si pastor naman, taga roon siya, ang Jesus Christ talaga, homegrown yan. Walang affiliation yan sa mga international religion. Homegrown yan, it was built by God through pastor for us everybody. Kaya na-appreciate rin niya. Alam mo noon, si pastor, kapilya lang yan. Sila, Ingrid. Nakikita ko yung 4, 5, 6, 7. Kakanta sila sa squatters area. Sa likod noon, nandoon yung tiga-ayos ng baril. Ako po'y mahilig sa baril. Kaya nagkukuha ko naman yung mga second hand. Mahirap lang tayo. Doon ko pinapaayos. Maraming NPA doon. Yun ang Nicaragdao. Nung Nicaragdao noon, patayan talaga doon. Dahan-dahan. Nakikita ko sa bayan ko. Kasi kung magsabi ka, anong ipakita mo sa amin? What can you show to us na kaya mo? Exhibit A, Davao. Andyan kami sa Mindanao. Ang Mindanao magulo. Ang Mindanao nandoon lahat. Good or bad. Hindi ko naman sabihin na patino ko. Pero alam mo, ang sekreto talaga ng gobyerno, maniwala kahit sa hindi. Tanungin mo yan mga taga Davao. It's really discipline. Pag wala tayong disiplina, pag ayaw sumunod ang tao, wala talaga. The reason why I ran, finally, kasi mismo yung gobyerno is the one oppressing the people. Alam mo dito sa bayan natin, dalawang klase ito. Yung nasa taas, yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, at kung anong pinaggagawa, tax evasion, smuggling of rice. Napunta pa ako ng Senado, nag-testify ako, wala rin nangyari. Lahat, yung mga transaksyon, mga kaibigan, binibigay, hausyaw lahat yan. Pero bilyon ang nawawala, naghirap pa rin ang tao. Sa baba, because obedience dito, pagsunod ng batas, kung gusto mo lang, itong sa baba, ito yung mga kriminal na walang dalawang isip, papatayin ka, nanakawan ka, i-rape yung mga anak mo dahil sa droga. It is really driven by drugs, shabu. At maraming beses na ako nagpadayag sa Pilipinas, I am not normally a person who would call the president. But I remember there was a time, kasagsagan yung bala
Sinabi ko kay Mr. President, in-interview ako, I was in the tomb of my mother and father, and I called the attention of the President. I said, Mr. President Aquino, I supported you during the last election. Si Mar, sinuportahan ko yan. I never asked isang piso sa kanila. Sabi ko, Mr. President, when you won the presidency, you never saw me in Malacanang, not even my shadow. Wala akong hiningi sa inyo ni isang basket na project. But this time, I have to talk to you publicly because it is government which is oppressing the people. Pagbaba mo pa lang dyan sa airport, yung himulbulan ang sa Bisaya, yung badok na buhusan mo na mainit na tubig, hinihimulbulan na dyan. Ang kaya nilang kunin yung mga bagay-bagay ng mga mahirap, yung mga OFW at yung ordinaryong tao. Dito naman paglabas, andyan yung mga kung ano-anong racket sa taxi sa lahat na nakawan. At yung iba naman pagbiyahe, papuntang Pampanga, Bulacan, Luzon, pag napara niyan, yung kargo, yung biyahera, nawawala na lang. It is the solemn duty of government to provide security to the people. Pagka ikaw gobyerno, hindi mo lang maproteksyonan yung tao, umalis ka na lang. Wala kang silbi. Ako sa Davao ngayon, mga 15 years ago, civilian, parahin mo sa checkpoint, kunin mo. Pag nagsumbong sa akin, magtanong ka ng taga Davao, may problema ka. Pag sinabi ko na may hinold up dyan, may ni-rape, alam mo, pag ako ang na-presidente, harap-harapan to, baski lahat ng tao. Buong Pilipinas ay ginig. Drug must stop. Criminality must stop. Korupsyon sa gobyerno must stop. Kaya ako binibigyan ang sarili ko, it is a self-imposed time limit. Binibigay ko lang sarili, sinasabi ko sa inyo, 3 to 6 months. Sabi ng mga iba, yung mga, sabi ko kasi, hindi nyo kaya kasi baka bayot kayo. Ito namang mga bayot, nagagalit sa akin. Bakit naman kayo magalit sa akin na ako mismo bayot doon? Ang tawag kasi sa inyo dito, bakla. Hoy, bakla. Bisaya kami. Ba't mapapagalit? Sabihin na, galit yung ako yung unang sa Davao, may anti-discrimination. Hindi ka maano na nga. Yung cliche, that's a cliche. Yung parang, totoo naman. Wala ka man nakita dyan mga bayot na sundalo na. Ayaw man yan lang, gusto mo lang nila yung buhok-buhok dyan. Bakit kayo magalit? Ako yung unang pumalag na yung ladlad ayaw i-register ng COMELEC. Sabi ko, naman ninyo. Kung dalawa sa inyo dyan, baka bakla. Tapos yung halik. Punta kami ng Pampanga. I am one of the few, I am the only one na pwedeng mag-embrace ng Muslim. Mag-embrace ng, kasi mga Maranaw nandoon natin. Dibidi. Yan sila. Kami kung magbiroan, okay lang. Alam nila kung sino ako. Kung magbibiro ako ng
tumatawa rin sila. Ako lang ang nakakapagyakap ng babae matanda na Muslim. O sino lang ang... Ako lang ang nakakapagbiso-biso ng Muslim. Ako lang yung kandidato. Kasi alam nila ang lola ko. Bale, wala sa kanila yan. Yung iba naman, naghalik daw ako. Sabi ko, tinituro ko kasi, magsabi ba ninyong babae? She would offer pouting. Pouting yung gano'n. Pero pagkano, kaya siyempre, pero yung ginanon kong yung babae, wala. Huwag kayo manawa. Wala na yun, ganun lang yun. Pakunwari lang pabilib. Pero, may isang babae, dyan sa audience, lumapit talaga sa stage, malayo pa gubaron. Maganda. Siguro galit sa asawa pag pinapasilos niya asawa niya. Talagang harap-harapan. Bakit hindi na pinalabas yun? Ito talagang media. Ako, kayang akin, halik lambing yan. Bakit nila hindi pinalabas yung mga matatanda doon na yakap ko, hinalikan ko? Kasi narinig ko, napakadumi namang style yung tao na yan. Ganun. Ganun, ha? So ayaw ninyong yumakap na mabaho. Ayaw ninyo yung may sugat sa katawan. Ayaw ninyong lapitan. Ayaw yung pagkatapos maghugas kayo ng alkohol, maghugas kayo dyan sa loob ng sakyan ninyo. Ayaw niyong halikan. Bakit walang ngipin? Wala. Pag gusto mo, nakalikan ko. Ano man makuha ko? Kalibugan? Pagkababa naman ito. Kaya ito yung medya minsan. Hindi mo pag gusto mo, yung ginanon ko, arte na yun, yung para ala style Valentino. Pero wala na yun. Yung ganon lang. Ano ba problema niya? Walang toothbrush. Pilipino yan, mahal kita. Mabaho ka man o mabango, okay lang sa akin. Kasi sanay ako sa mabaho. Squatters lang kami noon. Walang ano sa akin. Huwag kayong maniwala. Pati yung... kita kasi noong... kaibigan rin ako mga pare. Sabi nila, papunta kami doon sa obispo kasi maghingi ng tawad. It was really, yung gano'n hindi ko talaga sinasadya yan. Lumalabas Tapos sabi ng pare, pagkatapos, nag-usap kami ng bishop, kailan dalawa. Sabi ko, I'm sorry. Sabi ko doon sa bishop, pagkatapos ng eleksyon, wag ngayon. Kasi kung ngayon ako papuntahin mo sa Vatican, sabihin ng mga tao, tingnan mo ito si Duterte, nagdrama na naman. Para makabawi, maghingi siya ng patawad doon kay Francis, si Pope. Tapos na ako naghingi ng tawad. Ngayon, sinasabi ko sa lahat, Katoliko, Protestante, Islam, pupunta ako sa Vatican after the election. Ayaw ko gawing isyo at gagamitin ko pa yung Pope, baka sabihin nila, namulitika ako. Total, sabi ko, tapos na ako nagsabi, Pope, I am sorry. Bakit ako pupunta sa Vatican? Maghingi ako ng, siya na ngayon. Laro na ni Pope yan. Siya na magsabi, I have forgiven. Sabi ko, bigyan mo ako certificate. Sulat mo dyan, ipakita ko. Tapos ng eleksyon, talo o panalo, para wala kayong masabi sa akin na madrama ako na tao. Kasi hindi ako mahilig magdrama. Ganon yan. Ngayon, itong corruption, it has to stop. Huwag nila akong lukuhin kasi laking politika ako. Lumaki ako, ang tatay ko naging gobernador. Isa pa doon yan, Region 11, malaki yan. Davao del Norte, del Sur, Oriental, Occidental, Davao City, Kumbalbalik. Noong panahon ng tatay ko, iisa lang yan. Laking politika ako.
Lahat alam ko in and out. Ngayon, nung namatay ang tatay ko, pinaghati-hati nila yan. Yung Davao del Norte binigay sa mga banana kila Florendo. Yung Davao Oriental binigay kay Rabat. Yung basketball player, sawa si Edith Nakpil. Yung Del Sur kila Danding, pati mga Almendras. Ang Davao City binigay ni Marcos kay Mayor Lopez kasi brad niya sa Sigmaro, sa UP. Yan ang distribution ng Davao ngayon. Nung naging abogado ako, naging fiscal ako, I was one of the two Tanod Bayan prosecutor. Wala pa si Core. Kay Marcos noon, there was an office of the Tanod Bayan, si Raul Gonzales. Dalawa lang kami sa Mindanao ang nagpo-prosecute na parang ombudsman. Kaya alam ko yung nag-ebidensya na alam ko lahat yan. Yun ang trabaho ko. Nag-iikot ako ng mga malversation. Kaya alam ko by heart yan. Noong na-mayor ako, in 1988 naging mayor ako, 2016 na ngayon, mayor pa rin ako ng Davao. Kaya yan ang history ko. Kaya alam ko, so it has to stop. Sino yung taga-LTO dito? Kasi gusto kong purihin. Walang taga-LTO dito. Kasi pagkatapos ko ng puri sa kita. Alam mo bakit? Ako nagbayad para sa lisensya ko na plastic 1 year ago. Pati yung plate number ko. Ewan ko kung anong nangyari. Lahat tayo, resibo pa rin, tapos temporary permit lang ang pag-drive. At yung plate number, hanggang ngayon, wala. Matatapos na lang si Aquino. Matatapos na lang. Wala pa plate number. Magpunta ka doon sa, magkuha ka ng birth certificate mo, anak mo mag-graduate, papasok sa college, mag-abroad, pera-pera yan. Kuha ka ng business permit, pangkaraniwang buhay ng Pilipino yan. Alam ko yan. Ayan, wala sa Davao. Wala sa Davao yan. Sa Davao, permit, business, electrical permit, 3 days. After 3 days, hindi mo na ma-release yan. Gawin mo trabaho mo, after 3 days, lalabas yan. Pero dito na sa akin. Pag lumampas ka ng 3 days, kasi makikita ko may journal kailan pumasok eh. Pag sumobra ng 3 days, dito may ibigay sa akin. Tatanungin kita, bakit inabot ko ganun? Pareho kay General Santiago, nung sa PDEA siya, ganun ginawa nito, pinagpa dyan sa may TV. Ganun rin ako. Nanapal ako ng tao, pag mainit talaga ulo ko, pag ginalit mo pa ako ng tao. Pati pulis, lahat. Ang Pilipino talaga ay, ako sabi ko noon sa mga kriminal, mayor ako. Gusto ko mapayapa na syudad. Napakagulo naman ang Davao. Bigyan naman natin ng respect. Magpahinga tayo ng kunti. Umalis kayo. Sabi ko, pag ayaw ninyo, susugal kayo ng buhay. Ito ngayon. Ito ngayon, walang akong pero. Pag ako naging presidente, lahat ng militar, pati polis, meron akong pangako at pangako ninyo yan sa inyong, nabigyan natin seguridad, walain natin ang krimen. Habulin mo lahat sa basket dito sa Pasig. Hanapin ninyo lahat ng kriminal, lahat ng kikidnap dito, lalo na kikidnap ng mga in-check, na kinikidnap na humingi ng pera, tapos hindi naman binabalik. Hindi mo na malaman kung nasaan na. Hindi to dyan sa mga exchange car, yung si Evangelista.
nagpa-drive lang kasi bibili, tapos sinunog pa nila yung bantay kayo sa akin. Totoo. Bantay kayo sa akin. Kasi ito ang order ko. Kasi tumakbo lang kasi si Sir Rapi. Boss ko ito sa DILG noon. The Secretary of the DILG sa panahon ni Ramos. Kung sabi ko, wag ka nang baka manala ko, ibalik ko kaya sa DILG. Kasi kailangan ko yung utak. Now, there is a constitutional provision, kinig kayo mga abogado na hindi ginagamit ng presidente yan kasi walang gumagamit. Kaya mga presidente dyan takot. There is in that constitution of ours which says, the president can grant pardon for criminal acts, conditional or absolute, or give amnesty, grant amnesty with the concurrence of Congress. Hindi ginagamit yan. Ginagamit lang kung Pasko, tapos yung birthday ng presidente, yan. Tingnan mo. Walang gumagamit ng salbahan ng presidente. Pero pag pinahirapan ninyo ang Pilipinas, pagka sinabi kong tapos na yan, alam na nila na. Isang sabi mo lang, yung banda, alam na nila. Pag dilaw, alam na nila yan. Ding Diaz, negosyante, alam niya ano nangyayari dito. Balikbayan ka, magbili ka ng bagong kotse, magpunta ka sa Tagaytay, mag-happy-happy ka, inom-inom ka doon, kasi nagbakasyon ka, may pag-uwi mong sakay ka sa kotse, aabangan ka, patayin ka, babalutin ka ng plastic, itatapon ka dyan sa... Tapos kinabukasan, ang green na bulbo, puro black na. Ganon? Nako, Sus Maria. Ito ang ipangako ko sa inyo. Pag ginanon ninyo ang kapwa-tao ninyo, ang buhay nila, ibabalik ko sa inyo yan. Wala na ako dyan sa total, kung kasalanan ng Diyos yan, bahala na si Pastor Gibuloy makiusap doon sa... Pastor, ikaw na lang ang bahala sa akin. Total naman, pagka pumunta ka doon sa... May 200 yan May araw dyan, papuntang impyerno. Ba't ka man papunta? Nandiyan may araw na nga, papuntang impyerno. Dito ka, puntang langit. Ngayon, pagdating ko doon sa gate ng heaven, si San Pedro, sigihimas ng manok niya. Sabi nga, bata, anong password mo? Para makapasok ka. May password. Anong iyo? Yung iba magsabi, ay ako santo po. Santo Rodrigo? Pasok. Ay ako, santo na. Ako, pagdating sa akin, anong password mo? Kibuloy. Sabihin lang niya na, diyan ka mamili ka dyan ng pwesto pero huwag mong lapitan niya mga anghel kasi baka halikan mo na magkikita ko. Siguro magaganda yan. Pero, okay lang. Kaya kayo, pag nag-repent kayo, sabi nga niya ba, talagang repent by heart, kasalanan ninyo. Wag na kayo masyadong. Yung iba dyan na hahampasin pa yung katawan mo, magluluhod mo. Ba't ka magluhod, maglakad? Binigyan ka ng 2 paa, tapos magluhod ka po ito. Yung nanay ko kasi, galing sa yung San Pedro noon, pati tatay ko maglakad. Ako naman, pinapasali ako, Ayaw ko. Ang Diyos nagtingin, hoy, Solidad Duterte, Vicente Duterte, binigyan ko ngayon ng 2 paa. Bakit yung ginagamit yung tuhod ninyo? I have to fix government. Malayo ito, so I have to discuss many things. But talagang reorganization, prevent or stop corruption.
Then I have to go to sa economics. I will build, alam mo kung bakit ang pinakapalapit, parang Pantalan, alam mo kung ano ang isa dyan, economic zones. Lagyan ko ng maraming economic zones. Bigay ko nga isang economic zone. Island, gusto mo, bigay. Sabihin, kausapin mo lang yung may-ari ng island. Printahan mo, please. I will create as many economic zones. Puntan Davao, Cotabato, Cagayan, Cebu meron, Iloilo, pati damihan ko ng economic zone. Marami yan. Magpunta yung mga factory dito, wala kayong masyadong tax. Ang aking inabol, trabaho lang. Para makatrabaho lang mga tao. Yan lang yan ko. Tapos sa bukid, magbuhos ako ng pera para sa mga magsasaka. Pero, alam mo kasi, what is really very disheartening in this country is that you cannot borrow money kung wala kang collateral. Pag hindi mo tinulungan yan, pero I have to examine yung land reform. Ayaw ko na I have to examine yung land reform. Ilan sa land reform ang naiwan doon sa magsasaka? Ilan ang pinagbili na uli doon sa may-ari ng lupa? But these are the things, as slowly magkakampanya tayo, I will just talk about lentily. But what is really very important, and I hold it as an article of faith, that there can never be progress. Kita mo na, Exhibit A ko daw. Walang development progress pag maggulo ang lugar.